natin, nag-aantay tayo na tingnan natin yung mga pulis. Tingnan natin ang reaction nila. Kasi papunta rito si Atty. Torion. Nagpo-formation po sila. Ayan, pakita natin. Ayaw talaga nila. So, no excuses. Ayan, nagpo-formation. Oh, kinuha ng mga batuta. Ay, yung ano nila. Ha? Ha? Yung kalbo. Ha? Yung ano nila eh. Yung amo. Sabihin mo kay Atty. Torion, kausapin yung kalbo. Ha? Nag-confrontation po sila. Ayan, pakit natin. Ayaw talaga nila. Excuses. Ayan, nag-confrontation. Mga kapartner, tatanggap tayo o papakinggan natin ang live report ni Hannah Sancho na nandyan mismo sa KOJC compound kung saan pilit nilang pinapasok yung basement at saka yung cathedral. Kapartner Hannah? Yes, Kapartner Almar, ikinasa na nga ni Attorney Torion itong hamon na ibinigay sa kanya ni Torre kasi patapos sa multiple pictures po na ipinost ni Attorney Torion sa kanyang Facebook page kaugnay dito sa ginagawang drilling activities ng Philippine National Police sa basement ng Jose Maria College ay ang tugon ni Torion patunayan ng ating abogado kung totoo. At kasama ang media, dinala ni Atty. Torion sa lahat ng lagusan dito sa Jose Maria College para makita mismo ng media, hindi lang ng SMNI, na hindi pinapapasok ng Philippine National Police itong basement ng Jose Maria College. Dahil ito ang patunay para malaman din, hindi lang tayo dito sa SMNI maghahatid na katotohanan. Nakita din ng media at witness sila kung paano sila hinarangan. Inuna muna yung basement near sa entrance ng Jose Maria College, sa loob din ng school kung may access din sa punta sa basement, as well as on the other side, sa third phase, na may daanan din sa basement, pareho pong hinarangan ng mga polis. And this time naman, sa tapat naman tayo ng cathedral ngayon, ay pinuntahan din ng media, hinaharangan din ng mga kapulisan. So, ito ang argument na pinupunto ni Atty. Torion, na talagang may tinatago ang Philippine National Police at totoo yung sinasabi ni Atty. Torion na may ongoing drilling activities dyan sa loob ng JMC compound. Almar? Kapartner Hannah, eto, nakikita natin sa live video, kakatapos lang na makausap ni Atty. Torion yung mga pulis na nakaharang dyan sa cathedral. Saan yung papunta ngayon ang grupo? Dito sa cathedral, iniikot din yung media, kasi alam naman natin may maraming canopy or gate na pwede pasukin dito sa loob ng cathedral, as well as dito sa likod, yung lounge area sa likod ng cathedral. At para makita mismo ng media na hindi tayo binibigyan ng access kahit ang media. Kaya nga, dinala na mismo kasi upon the request din ng kasamahan natin sa media na sila din mabigyan ng access. Kasi this would be against the word ni Torre na sinabi sa kanila, harapan ng media. Kanina, nagpa-press con sila doon sa Camp Katitipan. At ito na nga, mismo, napatunayan talaga ng media kung ano ginagawa ng Philippine National Police sa loob ng compound ng Kingdom of Jesus Christ. Almar? Tsaka considering na yung mga KOJC members, KOJC Legal Council, sa kanila yung yung compound na yan, yung mga property na dyan sa loob. Tapos ang nangyayari pa ngayon, sila pa yung humihingi ng pabor sa mga pulis na pasukin yung property nila. That's right. Kaya nga ina-assert nga ng Kingdom of Jesus Christ. Pinaliwanag na yan kanina sa press con ni Atty. Torion sa harapan ng media na yung mga may-ari, yung mga misyonaryo ng Kingdom of Jesus Christ na ito ay i-assert nila ang kanilang karapatan. Nananakbo. Kung sino lang yung papasukin kung gusto nila i-serve yung warrant of arrest. Pero it is beyond na nga dun sa warrant of arrest na ginagawa ng kapulisan na for the past 11 days, binahaya na po nila yung compound dito ng
sa KOJC, Almar. Sir, labas tayo. Partner Hana, medyo magulo lang ngayon yung audio pero gusto namin ding alamin. Una, lahat ng entry points sa GMCFI talagang binarikadahan ng mga pulis, hindi pinapasok. At ngayon dito sa Cathedral din, diba? Lahat ng area may barikada ng pulis. Yes. Entry points doon papunta sa basement, Ina, ha? Not all entry points sa Jose Maria College, kundi yung possible na pwede daanan patungo sa basement. Yun ang hinaharangan. At napansin nga ni Atty. Torion, mga taga Region 3, yung mga police na nakabantay doon sa loob ng JMC. At nakita pa doon na hindi kasi nila in-expect na papasok doon si Atty. Torion, kasama yung media. They were relaxing at that time, nagkakape. And then napansin ni Atty. Torion, marami na nakasampay ng mga damit. Na talagang, doon na talaga sila nakatira. Ang nakikita naman ng buong sambayanan, kapartner Hana, yung naging reaksyon ng mga pulis diyan sa KOJC compound. Ang tanong ngayon diyan, kung ilalabas ba yan ng media? Yan ang malalaman natin ngayon. Kasi that's the challenge for the media para patunayan nila na hindi sila bias. Yes. Naririnig ko nga kanina si Coach Oli, parang yung the way siya mag-annotate, parang binabanatan na rin yung media na nandyan eh. Tayo, Almar, we cannot dictate kung anong sabihin na Coach Oli, sila as political vloggers, we cannot dictate kung ano yung opinion. That's their opinion. Correct. But wala tayong, yung media naman, nakasamahan natin yun, alas yun sa kanila yun, napatunayan din, to be fair, doon sa kanilang ipapalabas na balita. Given na nag-air na tayo ng side natin, given na sinamahan pa sila para mabigyan din sila ng access, at ma-witness nila kung hanggang saan lang yung access na binibigay sa atin ng Philippine National Police. Partner Hana, describe mo sa amin, ano naman ang reaksyon ngayon dyan ng ating mga kapatiro na missionary workers? Kasi baka mamaya sabihin na naman ni Torre na may resistance na nangyayari. O baka gano'n na nakikigulo, para malinaw lang. Ano ang nakikita mo dyan? Actually, wait and see lang yung mga kapatira natin sa paligid. They're just observing kung ano yung ginagawa ng media within our compound, habang iniikot sila ni Atty. Torion, nakamasid lang din. And alam mo naman kasi, day 11 na ngayon, Ina, mas relax na yung mga kasamahan natin dito, Relax in the sense na they will never use violence to answer whatever ang ginagawa ng PNP.